Yun ang mga sinasabi kong mga pulpol na empleyado. Kasi kung ganyan ka klaseng na empleyado, na masyado kang masinop sa oras, gusto mo talagang, kung 8 oras lang usapan. Hindi tayo ganun ka-importanting mga tao na dapat bawat minuto, segundo sa ating serbisyo ay bayad. Hindi tayo abogado, hindi tayo doktor, hindi tayo engineer, hindi tayo licensed professional. Ang ginagawa kong pamantayan talaga number 1 is attitude. Yung skills na yan, kahit gaano kakagaling sa skills na yan, pwede yan ituro kahit kanino. Pero yung attitude, hindi mo yan maituturo sa tao. What is up yung mga bay? Kumusta? Welcome again dito sa ating munting channel at maraming salamat sa iyong pagbisita. Sa video ito mga bay, I'm gonna be reacting to Kuya Renan. Ito yun. Ngayon, pag sinabing 8 ang pasok, 7:30 pa lang nandun ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito, para may kitain ako. At pagdating naman ng uwian, napansin ko dun sa mga katrabaho ko, wala pang 5. Nakatigil na sa oras na, uy, 7:45 na, uwian na tayo. Ako, 5 yung uwian, di ako uwi ng 5. 5:15, 5:20, dun mismo yung time na iaalat ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa trabaho ngayon. Well, yung totoo guys, ang ganda ng sinabi. Approve na approve ako dyan, especially from a business owner's point of view. Totoo yun, di ba? Pag business owner Oh yes, at some point, tama yun. ka naman talaga, di ba? Lahat ng oras ibibigay mo dyan. Lahat isasakripisyo mo dyan. Especially kung startup business ka pa lang. Di ba? Kakasimula mo pa lang, tapos sinatry mo pa lang umangat. Hindi pa siya ganun ka-smooth yung takbo ng negosyo mo. Talagang totoo, di ba? Well, hindi naman ako businessman, pero syempre, medyo may maliit na business yung parents ko na ginamit nila sa pagpapalaki tapos sa pag-aaral nila sa amin. So, totoo. Lahat talaga ng oras mo dyan, i-invest mo, lahat ng sakripisyo gagawin mo para dyan, di ba? Literal, hindi ka pwedeng magsayang ng oras. Papasok ka ng maaga, lalabas ka ng late. Lahat yun gagawin mo para sa business mo, lahat yung kaya mong gawin. Kasi ang problema rito, di ba, ang pinupunto niya is, kailangan daw gawin mo na agad, di ba? Kahit empleyado ka pa lang, di ba? Kahit employee ka pa lang, di ba? Kailangan mo na mag-sacrifice. Agahan mo rin yung pagpunta mo para may matutunan ka, di ba? Tapos lumabas ka daw ng late. Para daw pag may business ka na na pag-aari is pwede mo na siyang gawin, 'di ba? Sanay ka na, 'di ba? Hindi mo na kailangan pag-aralan. Well, doon ako natawa. Parang ang gusto niya sabihin, practicein mo na yung sarili mo na papasok ka na mas maaga kaysa pasok mo, tapos lalabas ka ng late kaysa pasok mo. Kaya sa totoo lang sa mga kapwa ko diyan Pilipino, huwag niyong gagawin 'to pag empleyado ka sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi maging tamad kayo, okay? Sipagan niyo yung mga ginagawa sa buhay. Sipagan niyo yung mga grind niyo sa buhay. Pero please lang, ha? Wag na wag kayong magbibigay ng dagdag na oras sa kahit kanino kumpanya kung hindi bayad. Now, sinasabi ko, wag na wag nyong gagawin yan. Unless papamanahan kayo ng kumpanya, sige, gawin nyo yan. 'Di ba? Pasok ka ng 30 minutes bago yung pasok mo, nandun ka na, 'di ba? May ginagawa ka na. Tapos, pasobra ka ng 30 minutes, pakatapos mo pumasok, lahat yun hindi bayad, 'di ba? Kung papamanahan ka, pwede mong gawin yun. Pero, dito sa Pilipinas, gagawin mo yun. Nako, gagatasan ka lang ng mga employer dito. Wag na tayo maglokohan. May punto pa nga. Wait, sandali. Parang dyan ako hindi sang-ayon sa'yo, brother. Pero anyway, Sinabi na, 'di ba? Para daw mas marami pang matutunan, mas marami pang mapag-aralan, 'di ba? Papasok na mas maaga. Guys, lahat ng learnings, lahat ng trainings pagdating sa trabaho, dapat pasok 'yan sa oras ng trabaho. Wala dapat special na kung ano pala. Obligasyon ng employer mo na i-training ka, ibigay yung lahat ng learnings na kailangan mo para sa trabaho mo. And wag na wag natin kakalimutan, 'di ba? Pag sinasabi kasi nilang kailangan daw magsakripisyo, 'di ba? Bilang isang empleyado para sa business na pinagtatrabahuan mo. Like, maiisip mo na lang hindi pa ba sapat na sakripisyo yung pagiging empleyado pa lang sa Pilipinas? Yung katotohanan ng empleyado ka sa Pilipinas, hindi pa ba yun sapat na sakripisyo? Imaginein mo yung sahod mo minimum, hindi nga makakabuhay literal ng isang tao. Pero yung trabaho mo pang 3 tao, hindi pa ba yun sapat na sakripisyo? Talagang nakukulangan pa kayo, 'di ba? Gusto niyo pang dagdagan ng oras? Nako, sinasabi ko talaga, hindi, wag kayong papayag. Wag kayong papayag, 'di ba? Yung pagiging empleyado pa lang sa Pilipinas, especially minimum wage earner ka, sapat na sapat, sobra na yun na sakripisyo para sa trabahong ginagawa mo. Yung sahod mo, pang isang tao, di nga makabuhay ng isang tao. Pero yung trabaho mo, trabaho ng 3 tao, doon pa lang, di ba? Doon pa lang sobra na yung ginagawa mo para sa kumpanyang yan. okay. So I think nakuha ko na at naintindihan ko na yung point of view mo, brother, ano?
And first of all, I would like to acknowledge the practicality of your point. Yung way of thinking mo dyan sa particular na topic na yan ay naiintindihan ko yung pagiging practical mo dyan. Kaya lang, inaalala ko, baka ma-misinterpret ka ng iba nating manggagawang Pilipino. At dahil dyan, nai-impluensyahan mo sila para magiging katulad ng mga maraming mga pulpul na empleyado. Okay, ngayon, hayaan mo naman sana akong ipaliwanag yung point ko. Doon sa punto ng pag-i-extend ng oras sa trabaho ng hindi bayad o OTY, ito ang opinion ko dyan. Depende yan sa sitwasyon. Depende sa kung sino ang tao ang nasa parehong sitwasyon. Kasi halimbawa, kung ikaw ay abogado, doktor, nurse, engineer, ay talagang hindi ka papayag dapat na magkaroon ka ng excess sa trabaho, excess na oras sa trabaho ng hindi ka bayad. Kasi professional ka sa iyong napiling larangan at lisensyado ka dyan. Alright? Kaklaruhin ko lang. Kaya lang, majority of us ay mga ordinaryong empleyado katulad ko. From my perspective, bilang ordinaryong empleyado, I am willing na magbigay ng extra hours sa trabaho nang hindi ako binabayaran. At ginagawa ko yun actually sa mahabang panahon. For the only reason kung bakit yung ginagawa ay yun ay dahil sa self-development. Mayroon akong dinidevelop sa sarili ko, mayroon akong gustong ma-acquire na skills, mayroon akong gustong ma-acquire na knowledge, kaya nag-voluntary ako na mag-work longer hours para lang ma-acquire yung mga sinasabi na yun. Sa tingin ko, wala namang problema dyan, brother eh. Nagdedepende na lang yan sa iyo, sa desisyon mo, kung ano ba talaga. Okay, ganito. I-explain ko sa inyo na specific. There were times, way back in early 2000, nag-work ako bilang sa construction site, bilang laborer. Ang sweldo ko lang noon during that time is 150 per day, 8 hours na trabaho. Bilad sa araw, nagagayak ng semento, buhangin, graba, etc. 150 ang isang araw ng laborer sa construction during that time. Okay, ngayon, ang ginagawa ko, nangangarap akong kahit paano maka-acquire ng skills kasi napakahirap talaga. Kung ikaw may experience ka, kung kayo dyan may experience kayo sa working condition dyan sa mga construction site, pagka-laborer ka, napakahirap talaga ng trabaho, ang bigat. So during that time, pinangarap ko maging welder. At para magawa ko yun, kasi wala naman akong pambayad sa mga training center kung mag-aaral ako ng welding, no? So ang ginagawa ko, nakiusap ako kay foreman, sabi ko, baka po pwede mag-extend ako ng 1 to 2 hours every day, o kung kailan, depende sa kondisyon ng katawan, para mag-aral, gusto kong matutunan ng pag-welding. Nag-request ako ngayon sa kanya na ilipat ako sa pagiging assistant dun sa welder. So madaling sabi, ginagawa ko yon para ma-acquire ko, para matutunan ko kung paano ang tamang proseso ng pag-welding, para ma-acquire ko yung skills. Di bali na kung magtrabaho ako ng excess na 1 to 2 hours per day, kasi may pinaghahandaan ako at may dinevelop ako skill nga alam ko ako din ang magbe-benefit. During that time, siguro, dihado ako kasi hindi ako bayad, nagtatrabaho ako. Pero at the end of 2 to 3 months siguro kung ginagawa yun, unti-unti namamaster ko na yung welding. So masasabi ko na, hindi naman namamaster siguro, natutunan kung paano ang tama. At I confidently say na masasabi ko, na-acquired ko yung skills na yon. And the following project, hindi na ako libre na 150 pesos per day. Nagiging welder ako for 350 per day. At hindi lang yon. Sa lahat ng pinagdaanan ko in any fields of work, ay pinipilit kong matuto at magka-acquire ng skills for that particular scope of work. Nung nagiging assistant ako sa fabrication and installation, gamit ang parehong strategy, natutunan ko kung paano maging installer, at kalaunan naging area supervisor ako ng team. Nung barker at conductor ako ng jeep dati, kalaunan naging driver ako. Nung minsan ay isang office janitor ako, kalaunan nagiging clerk ako ng opisina. At hanggang sa nagiging liaison officer ako, gamit ang prinsipyo na ganon, na hindi ako nangungwenta ng oras. Binibigay ko yung extra hours na mayroon ako para i-develop yung personal knowledge ko. Sinasabi ko lahat ng ito hindi para magyabang, kasi wala naman dapat ipagyabang eh. Kasi at the end of the day, empleyado pa rin naman ako. Finiflex ko lahat ng ito hindi para magyabang sa inyo kung anong mga skills ko, kung anong achievements ko. Ang pinupunto ko lang dito is na-acquired ko yun dahil sa willingness ko mag-exceed ng oras kahit na hindi ako bayad. Kaya kung dyan sa statement na yan na mag-i-exceed ka ng ilang minutes, I think hindi yan
it's not a big deal, brother. Kasi mayroon kang pinaglalaanan, mayroon kang goal, mayroon kang target. Kasi wala ka namang plano na magiging empleyado habang buhay. May tinatarget ka at may goal ka at kailangan mo yung preparasyonan. At kailangan mong i-train ang iyong sarili ahead of time para kapag ka ikaw ay nandyan na, ready ka na kung ano mong haharapin mo dyan. Kasi sa katulad ko, na hindi nakapagtapos naman ng pag-aaral, hindi naman sa pamamayabang, hindi naman ako kikita dyan kung magyayabang ako sa mga ganyan. Pero, sa lahat ng acquired knowledge ko, nakukuha ko yun dahil doon sa willingness ko matuto at saka hindi ako ganun ka-stricto pagdating sa oras. Kaya bilang isang ordinaryong manggagawang Pilipino, I'm sorry to say, brother, pero hindi applicable sa akin yung practicality na ganyan. Kasi tingnan nyo, hindi tayo ganun ka-importanting mga tao na dapat bawat minuto, segundo sa ating serbisyo ay bayad. Hindi tayo abogado, hindi tayo doktor, hindi tayo engineer, hindi tayo licensed professional. Kaya we need to invest a little bit of our time para i-develop ang sarili natin, para i-train ang sarili natin. At doon sa point na sinasabi mo, brother, na ang mga minimum wage earner ba yun, ay ang sweldo ay hindi makakabuhay ng isang tao literal. What do you mean by that? Kasi ang daming mga minimum wage earner sa ngayon ay napagkakasya naman kahit paano. Okay, baka ang tinutukoy mo naman ay hindi makakabuhay ng literal na maginhawang buhay, ay talagang hindi talaga, kasi kulang na kulang talaga kung tutusin. Pero kung hindi makakabuhay literal, disagree ako dyan, brother, kasi ang dami natin, kasama ako, ang dami natin na minimum wage earner at kahit paano pinagkakasya yung maliit na kinikita. Kaya lang, ang sinasabi ko, dapat tayong mangarap. At yung mga pangarap na yun, kung ma-acquired man natin yung mga skills na kailangan para sa pangarap na yun, sa pagbibigay natin ng excess minutes, hours, sa ating current na trabaho ngayon, para ma-acquire natin yung skills na kailangan, it doesn't matter, brother. It's not a big deal. Kasi kung ngayon, ikaw minimum wage earner, tapos ang ugali mo ay ganyan, masyado kang masino pagdating sa oras, na dapat 8 oras lang talaga ang trabaho mo. Alam mo, karamihan sa mga ganyang klaseng tao, yun yung hindi productive sa trabaho nila. Yung bang, kumbaga, papasok ng late, tapos 4:45 pa lang gusto nang umuwi. Yun yung gusto lang ay sumahod na hindi naman binibigay yung karampatang value dun sa sinasahod nila. Walang pakialam dun sa employer, walang pakialam sa kondisyon ng kumpanyang pinagtatrabahuan nila. Basta gusto lang nila maka-time in, maka-time out sa sahod pagdating ng payday. Yun ang mga sinasabi kong mga pulpol na empleyado. Kasi kung ganyan kaklaseng na empleyado, na masyado kang masinop sa oras, gusto mo talagang kung 8 oras lang usapan. Kailangan matuto ka maging flexible kasi depende yun sa hinihingi sa sitwasyon eh. Kasi kung sakaling, halimbawa, ang kumpanya pinagtatrabahuan mo, alam mo naman na hindi pa ganun ka-stable yung kumpanya. At alam mo kung paano sila makikitungo sa empleyado. Pero mayroon ka ng belief o principles na pinaniniwalaan na dapat 8 oras din talaga ako. Pag lumagpas ako, dapat bayaran niyo ako. Okay yun, tama yun. Kung tayo ay professional na sinasabi ko kanina, tayo ay mga licensed professional. Pero kung ordinaryo tayong manggagawa katulad ko, dapat maging flexible tayo, brother. Nung minsan ay nasa HR department pa ako at isa ako sa nag-i-interview sa mga bagong aplikante, yun ang number 1 na kinukonsider ko talaga nire-reject na aplikante. Totoo lang, honestly, ganun ang ginagawa ko. Kasi ang pamantayan ko during that time nung ako'y naging HR pa, nag-i-interview pa ako, ang ginagawa kong pamantayan talaga number 1 is attitude. Yung skills na yan, kahit gaano kakagaling sa skills na yan, pwede yan ituro kahit kanino. Pero yung attitude, hindi mo yan maituturo sa tao. Kaya number 1 kong kinukonsider kapag ka nag-hire ng tao is attitude. Kumbaga, attitude is a must. Number 1 talaga yan. Kaya brother, mahirap yan. Baka ma-misinterpret ka ng ibang tao. Sa akin, hindi problema yan kasi naiintindihan kita yung broad, yung kabuuan, nakukuha ko yung buong konsepto ng practicality ng iyong pag-iisip. Kaya lang, inaalala ko, baka ma-misinterpret ka ng ibang tao, ibang manggagawang Pilipino na nanunood sa iyo. Baka ang iisipin nila yung kabilang side na dapat maging masinop tayo sa oras natin. Dapat every minute, seconds, hours na nag-i-exceed, dapat bayad tayo. Kaya lang baka yun ang magiging dahilan para ma-develop nila yung mga practices at mapabilang sila doon sa mga sinasabi ko na mga pulpol na empleyadong Pilipino. Gusto lang sumahod ng sumahod, walang pakialam sa pinapasukan nila. Kung effective, efficient sila, na ibibigay ba nila yung nararapat sa employer nila.
Pero yung excess na oras na nag-perform ako na hindi ako binabayaran, it's not a big deal kasi mayroon akong dine-develop, mayroon akong gustong ma-acquire, may pangarap ako para sa sarili ko. At para maabot yung pangarap na yun, ay kailangan kong i-prepare ang sarili ko, kailangan kong i-train ang sarili ko. I need to acquire this knowledge, this particular skill para magawa ko yung pinapangarap ko. So yun ang punto ko dyan sa issue na yan, brother.